Ayan mga kapatid, muli andito na naman ang inyong maliit na lingkod, ang pinakahuli sa lahat ng sinugo ng ating Ama. At sa inyo na palaging walang sawa na nakikinig sa programang ito na mula sa ating Ama, at ganun din sa mga bago pa lang nakakapakinig sa palatuntunang ito ng ating Ama. Sa kabila ng ito ay inyong napapanood sa pamamagitan ng cellphone dito sa YouTube channel namin na Pinagmagatang ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid, dahil ang tunay na ilaw ng sanglibutan ay ang mga salita ng ating Panginoong si Isa o Ama, na dito nyo lang ito maririnig, mga kapatid. Mga tunay na kinakailangan ng tao sa araw-araw na mga dapat salitain, kainin, lalo na yung mga gawain. Yan yung ating mga ginagawa at mga gagawin pa lang. Hayaan nyo na yung mga nagawa na natin, dahil yung mga nagawa na natin nung una na hindi pa sa atin nakarating ang mga utos ng ating Ama, ay pawang mga minana lang natin sa ating mga ninuno. At yun ay pinapatanggal ng ating Ama, yung lahat na mga kaugalian, mga gawain at mga pananalita na ating kinagisnan. Yan ay pinapaalis ng ating Ama sa atin. At tayo ay sinasabi niya sa atin ngayon na tayo ay manatili sa kanyang mga utos. Doon tayo mag-steady dahil yun ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid. Para makita natin kung ano talaga at saan tayo dapat dumaan o dadaan. Yan. Sa pamamagitan ng ilaw na ibinigay niya sa atin. At andito, mga kapatid, ang ginagamit niya na pinaka parang liwanag ay ang nagsasalita sa inyong harapan. Ito po ang inaalalayan ng ating Panginoong si Isa o Ama. At ang kabuuan nito, mga kapatid, ay ang pakikinig ninyo sa bawat palatuntunan na isinisend namin sa inyo. Yun yung mga kabuuan, at sana pag sinimulan ninyo, tapusin ninyo. Manatili kayo kung saan kayo nagsimula. Pakinggang mabuti. Kahit hindi nyo napanoorin, pikit nyo na lang ang mata nyo, makinig na lang kayo, mas makaka-concentrate kayo sa pakikinig kapag kayo ay nakapikit ang mata, mga kapatid. Masubukin ninyo yung makinig kayo na nakapikit ang inyong mata. Mararamdaman ninyo at mauunawang mabuti kung anong ibig sabihin ng inyong mga naririnig dito, mga kapatid. At sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong lahi, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong katayuan sa buhay, lahat kayo inaanyayahan, mga kapatid, na makinig na mabuti sa palatuntunang ito. At ganun din, kinakailangan ng bawat isa sa mga nakikinig ay ang basbas ng ating Ama na ipinagkaloob sa akin na inyong maliit na lingkod. Ako'y lingkod ninyo, mga kapatid, na umaakay para huwag kayong madapa o mabulid sa bangin ng kasalanan. Sa inyong lahat, mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At ito, mga kapatid, yung ating tinanggap na mga salita ngayon sa ating Ama, ito'y nauukol na naman ayon sa panahon ngayon.
At ngayon mga kapatid ay buwan ng December. Ang pizza natin ngayon ay 9 at ang ating taon 2023. December 9, 2023, araw ng Sabado mga kapatid. At ang oras, alas 9:19 ng umaga. Ayan, mga kapatid. Ito yung ating dapat pakinggang mabuti dahil itong mga salita na ating babasahin dito sa aklat ng Ecclesiastes 3:15. Yan, tingnan natin mga kapatid. Sana lagi ninyong tinatandaan yung binabanggit ko tuwing manunood kayo rito at makikinig. Kailangan meron kayong ballpen at papel na listahan kung kayo ay walang Biblia. At napaka-importante yun mga kapatid, yung kayo ay merong Bible o Biblia na kayo ay nakikinig dito para masundan ninyo at kayo rin ang magpatunay, malalaman ninyo na totoo na ito hindi ko gawa-gawa lamang, hindi ko ito ginawa o inasimbol lamang mga kapatid. Ang Biblia mga kapatid, ang banal na kasulatan, ito mga kapatid, ating nasa harapan, ito yung manual ng tao. Manual ng tao ito mga kapatid. Ayan, kung kayo ay laging nanonood dito at matagal na kayong nakikinig, alam nyo na kung ano ibig kong sabihin dahil na-mensahe na itong paulit-ulit na ang banal na kasulatan o ang Biblia ang manual ng tao. Gaya yung sinasabi ko, yung cellphone, may manual, makina, may manual. Yung kahit nga yung mapa ng Pilipinas, may manual yun, manual ng Pilipinas, yung mapa. Yun mo matatagpuan kung saan ka pupunta, kung ano yung gusto mong puntahan. Tingnan mo sa mapa, matatandaan mo kung gaano kalayo, anong oras ka makakarating, ilang bundok ba o dagat, ilog ang iyong tatawidin. Makikita mo sa mapa mga kapatid at kung ilang barangay o bayan ang iyong dadaanan. Ganito rin ang banal na kasulatan mga kapatid. Bago ka makarating sa Ama, kailangan dadaan ka sa anak. Yan. Pag nakapunta ka sa anak, sasabihin sa iyo ng anak kung ano yung mga dapat mong gawin para makalapit ka sa Ama. Kaya ika ng ating Panginoong si Isaw, Ama. Sino man na hindi makakarating sa Ama kung hindi dahil sa akin, ika ng ating Panginoong si Isaw. Dahil sabi niya, ako ang daan at ang buhay. Kaya kailangan doon tayo dadaan para tayo ay mabuhay. Sa mga salita, sa mga utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ano yung ating nabanggit kanina na talata? Ecclesiastes 3:15. Ayan. Ecclesiastes. Ano bang buwan ba yun? Ecclesiastes. Sunod ng kawikaan. Jeremias. Ayun mga kapatid, Ecclesiastes o mga ngaral 3:15 yung ating mababasa. Ayan, nabanggit na ito noon mga kapatid na pag-usapan na natin ito. Pero kailangan
uulit-ulitin ito mga kapatid para sa ganon ating matandaan kagaya nung sa ano kung tayo'y nakaranas din mag-aral sa eskwelahan, di ba? Inuulit-ulit yung mga aral. Kailangan tandaan dahil may exam na dumarating mga kapatid. Kailangan matandaan mo yung mga iniaral. Pagdating doon sa mga tanong, sabi nila question, yung test paper, ang tawag doon, alam mo yung isasagot mo doon. Kagaya din ito sa atin, kailangan yung mga aral na maririnig mo dito, kailangan matatandaan natin. At ating gawin. Yun. Yung pagsagot dun sa ating mga narinig ay yung pagtupad. Mga kapatid, ang ipipill up mo yung aral, yung mga salita, ang sagot mo dun yung pagtupad. Kagaya ng pag-aaral, makinig tayong mabuti, tapos pagdating nung test paper, yan, sasagutin mo yun ng tama. Sa atin naman, makinig ng makinig at gawin. Yun yung sagot dun. Sa pakikinig ay yung paggawa. Ano mga kapatid? Dahil pag nagawa mo, iyon na yung sagot doon sa mga napakinggan mo. At magkakaroon ka doon ngayon ng grades. Ang tawag doon, grado. Huwag natupad mo. Titik na naman. O, ligtas ka na. Kung ano yung ipinanganak ka na ikaw ay mapapahamak. Sa kabila ng pagstupad. Ma-check yun. Hindi na mangyayari sa'yo dahil tumupad ka na sa utos dahil ang lahat nga ng tao ay sinasabi ng karamihan na mamamatay. Pero sabi ng ating Ama, manatili ka sa akin, sa aking mga salita. Kailanman di mo mararanasan ng kamatayan. Pangako yan ng ating Panginoon si Isaw. Mag-steady lang tayo kung ano yung kanyang iniaaral sa atin. Para makamit natin yung hinahanap nating buhay. Yun yung tunay na hanap na buhay. Hanap buhay. Yun yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi kabaliktaran yung paniniwala ng karamihan mga kapatid na kailangan muna ang tao ay mamatay para buhayin. Hindi sinungaling ang ating Panginoon mga kapatid. Ating Panginoong si Isaw. Pag nanatili ka sa kanyang mga salita, kailanman hindi mo mararanasan ng kamatayan. Hindi siya sinungaling, hindi kagaya ng tao. Kaya doon tayo manatili sa lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita sa kanyang mga salita, mga kapatid. Ito ay Ecclesiastes 3:15. Ito yung anong ating mababasa dito. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. Kita niyo mga kapatid. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Tingnan mo, salitang ito. Yung mangyayari pa pala ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng ating Ama ang nakaraan na. Yung mga nakaraan na. Ano ba yung mga nakaraan na mga kapatid? Yung mga nakaraan na, yung mga ipinag-uutos, yung nasa 10 utos, mga kapatid, Exodo 20, kita nyo, basahin nyo doon. Yun yung mga nakaraan na. Tapos sa kabila nun, ibinigay yung 10 utos, ay walang nanatili, walang nag-steady, walang nag-stay doon sa 10 utos. Kaya nararanasan ng lahat ang parusa at lalong-lalo na ang kamatayan na kinakatakutan ng lahat ng may buhay. Ang kamatayan, mga kapatid. Nararanasan ng lahat dahil sa hindi nila nanatili sa ipinag-uutos ng ating Ama. Yun. Kaya yung mga nangyari doon sa mga tao na binigyan ng utos ng ating Ama na gawin
yung 10 utos, hindi nila natupad, ayun na, naparusahan kung ano-ano ang mga naranasan sa buhay. Iyon yung mga nangyari noon. Kaya binabanggit dito, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Kaya kung ano man yung mga mararanasan natin, yan ay nangyari na noon. At kung ano yung utos na naririnig ninyo ngayon dito, yan ay utos pa rin noon. Mga kapatid. Wala pang pinagbago. Utos din ito noon pa. Kaya nga lang sa pakirinig, pakiramdam ng mga bago na nakakarinig yan, ito bagong aral, bagong utos. Tunay mga kapatid, ito parang bago dahil wala pang gumagamit. Lahat na bagay na hindi pa nagagamit mga kapatid, yun ay bago. Nakita lang nila pero hindi ginagamit. Yung 10 utos na ito. Kaya ito parang bago. Kagaya ng sinabi ko, kasi nasabi sa atin ng Espiritu Santo, lahat na bagay na hindi pa nagagamit, ang tawag yan ay bago. Kaya ito mga kapatid, itong pinagagamit sa atin ng ating Ama ngayon, itong 10 utos, ito ay pakiramdaman nyo, bago ito. At para tayo ay madamay sa sinasabi ng ating Ama na tayo ay kailangan ay magbago. Mga bagong akala, magbago ng pag-iisip upang kayo'y maging taong bago. Yan. Ang gusto ng ating Ama, yung taong bago, na yung mga bagay na hindi ginagawa ng ating mga magulang, na itinuro sa kanila ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang sinugo na si Moises. Hindi sila doon nanatili, ay ito, dito gusto tayo ng ating Ama ay manatili sa bagay na ito. Ganyo. Andoon pa nga sa Ecclesiastes 1:9. Yan, atras tayo mga kapatid. Ecclesiastes, o mga ngaral, 1:9. Kita nyo mga kapatid. Pakadaling mahanap to. Matras ka lang ng isang buklat lang mga kapatid. Ecclesiastes 1:9. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Tignan niyo mga kapatid. Hindi ito bago. Kagaya na nabanggit natin kanina. Ito'y dating utos nung una pa. Ayan. Ngayon, kagaya mga kapatid, ginigising lang natin ang inyong mga isip na natutulog. Iminumulat natin ang mata ng sanlibutan upang ito ay makita. Dahil hindi mo makikita ang ilaw kung nakapikit ang iyong mata, mga kapatid. Kahit gaano kaliwanag ng ilaw, kapag nakapikit ang mata mo, kadiliman pa rin ang nasa palibot mo, mga kapatid. Kaya ito, minumulat natin ang inyong mga mata. Kayong lahat na taga-sanglibutan. Ako kapatid, hindi ako taga-sanglibutan, pero nandito ako sa sanglibutan, pero hindi ako taga rito. Dahil ang mga taga-sanglibutan, ang lahat ng mga luho sa buhay, mga karayaan, mga pangsariling kagustuhan, mga pang-aapi, pangdadaya, pakikiapid, pagnanakaw, yan ay pawang gawain ng taga-sanglibutan, mga kapatid. At yan ay hindi nyo matatagpuan sa akin.
sapagkat ako ay hindi taga-sanglibutan. Mga kapatid. Ito, kita nyo, itong isa na dahil ngayon nga ay December, ito, ano ang nasa isip ng bawat tao kapag December na? Ayan. Ano ang bukang bibig ng mga tao kapag December na, mga kapatid? Pasko. Ayan, Pasko. Kita nyo, ito, kung basta tandaan nyo yung mga binabanggit ko na ating mga nabasa doon sa Ecclesiastes, itong huli, yaong nangyari ay siyang mangyayari at yaong nagawa ay siyang magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Kaya ito mga naririnig nyo rito, inuulit ko, ito ay hindi bago. Ito ay dati. Kaya nga lang, binago ng tao. Binago ng tao ang patakaran ng ating Ama. Basahin muna natin yung Isaiah 24:1. Ayan, hanapin natin. Isaiah 24:1. Tandaan nyo mabuti. Mag-concentrate kayo mga kapatid sa pakikinig. Pakikinig. Ang importante. Isaiah 24:1 hanggang 6. Yan, ito yung ating mababanggit dito mga kapatid. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Isaiah 24:1 hanggang 6. Narito, pinawawalan ay basahin mo natin yung pamagat mga kapatid. Ang hatol ng Panginoon sa mga bansa. Kita niyo mga kapatid, yung hatol ng Panginoon sa mga bansa. Ito hindi bago, inuulit ko, hindi bago ito, hindi dati. Isaiah 24:1 hanggang 6. Narito, pinawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa at sinisira at binabaligtad at pinangangalat ang mga nananahan doon. Diba? Nangangalat. Diba? Yung taga rito sa Pilipinas, pupunta sa Israel, may pupunta doon sa Hamas, may pumupunta kung saan-saan. Diba? Nangangalat. Nakasulat eh. Diba? Nangangalat. Dahil nakasulat. At mangyayari na kung paano sa mga tao, gayon sa saserdote, kung paano sa alipin, gayon sa kanyang Panginoon. Kung paano sa alilang babae, gayon sa kanyang Panginoong babae. Kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili. Tama ba? Kung ano sa mapagpahiram ay gayon sa manghihiram. Kung paano sa mapagpatubo, gayon sa pinatutubuan. Ang lupa ay lubos na mawawala ng laman at lubos na masasamsaman, sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanglibutan ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Ang lupa naman ay nadumihan, narugtan sa Ilocano, sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Hanggang sa 6. Kaya't nilamo ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin
Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangag-ilan ang tao. Kita niyo, masusunog. Dahil yung binasa natin sa Ecclesiastes kanina. Yung nangyari ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Ang salitang ito ay nangyari na, at ito ay mangyayari, mga kapatid. Tandaan niyo mabuti itong ating binasang ito. Mangangaunti, magiging ilan na lang ang tao. Mga susunog dahil sa binago. Binago ang alituntunin. Ang kautusan ay binago ang alituntunin. Sinira ang walang hanggang tipan. Kita niyo mga kapatid. Dahil sa pagsira ng mga tao sa mga alituntunin at walang hanggang tipan ng ating Ama, ito ay mararanasan ng lahat. Kakaunti lang ang maiiwan dahil yun yung nakasulat. Masusunog. Yan. Mga susunog at mag-iilan ang tao. Naniniwala kayo dito mga kapatid? Siya nawa. Ito yung isa na ating babanggitin. Na pagsira ng tao sa alituntunin at palatuntunan at kautusan ng ating Ama. Yung Paskwa. Mga kapatid. Ikaw kapatid na kung ilang taong ka na. Halimbawa, ikaw ay may edad ka na ngayon na 30 o kaya 20 o kaya 15. Yung edad mo ngayon, ikaw na nakikinig. Papaanong paraan ginaganap ang Paskwa? At anong buwan ginaganap at anong pitsa? Siguro sa iyo kapatid, sa edad mong yan, ito ay alam mo. At kinagisnan mo ng gawain. Di ba? Pero yung katotohanan mga kapatid na sinalita ng ating Panginoong si Isa o Ama na binago ang kautusan. Ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Kita niyo yung Paskwa. Yung tunay na Paskwa, babasahin natin kung ano talaga ang mga gawain at kung anong buwan at anong pitsa baga talaga ito mga kapatid. Kita nyo, basahin natin unang-una sa Exodo 12:1 hanggang 14. Tandaan nyo mga kapatid, ito yung napapanahon. Ito yung nabanggit na natin noon. Kaya lang baka nakakalimutan, ating inuulit na ipinapaliwanag sa lahat dahil ito ang aking papel mga kapatid. Ulit-ulitin at paalalahanan ng sanglibutan sa kanilang mga gawang mali. Yan. Palitan ng tama. Ito yung mga tama. Lahat ng naririnig nyo dito mga kapatid, pawang tama. Siya nawa. Exodo 12:1 hanggang 14. Nakuha nyo na mga kapatid. Ayan. Simulan natin sa pamagat. Anong pamagat? Ang Pasko Ang ng Paskwa ng Panginoon. Panginoon. Okay, kita nyo mga kapatid. Ang Paskwa ng Panginoon. Ito yung totoo. Ito yung tunay. Itong babasahin natin ito, pakiramdaman ninyo kung ano ang ginagawa ng sanglibutan. Patungkol sa Paskwa na ito. Yan, basahin na natin. Exodo 12:1 hanggang 14. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron na sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan
ng taon sa inyo. Ano ito? Tinutukoy na ito mga kapatid. January. Enero, January, yung magiging unang buwan natin na nakasulat sa kalendaryo mga kapatid, matatagpuan mo kung ano ang magiging unang buwan sa taon. January. Ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Yan yung mabuti Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila bawat lalaki ng isang kordero. Ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang mga magulang. Isang kordero sa bawat sambahayan. At kung ang sangbahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito. At papatayin ang buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyaon at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura. Kakanin nilang kaulam ng mapait na gulay. At huwag ninyong kaning hilaw o luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy. Ang kanyang ulo, pati ng kanyang mga paa, at pati ng kanyang mga lamang loob. Puro inihaw mga kapatid. At huwag kayong magtitira ng anuman niyaon hanggang sa kinaumagahan. Kundi yaong matitira niyaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. At ganito ninyo kakanin, may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali. Siyang Pasko ng Panginoon. Ayun. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop. At gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa iyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. At ang araw na ito'y magiging sa inyo isang alaala, at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang alituntunin magpakailanman. Siya nawa. Kita no, ganito pala mga kapatid ang Pasko. Kung ating babalikan yung mga binasa natin sa ikasampung buwan, sa ikasampung araw, nakalagay dito sa 3.
magsisikuha sila ng ganang kanila bawat lalaki ng isang kordero. O sa January 10, magkukuha ng kordero. Ang pipiliing kordero ay yung walang kapintasan, 1 taon lang yung edad, nandun sa 5. Yung aalagaan hanggang sa 14 ng buwang ito, hanggang sa January 14. At papatayin ng buong kapulungan ng kapistan ng Israel sa paglubog ng araw. January 14, mga kapatid, yung Pasko na nakasulat. Ano yung ginaganap natin ng sanglibutan? 25. December 25. Ibang layo, mga kapatid. December 25 ginaganap, ang nakasulat January 14. Hindi ba yun ang tinatawag kanina ng ating ama na binago ng tao ang alituntunin at sinira ang walang hanggang tipan? Sa Pasko na lang, kitang-kita na binago ng tao. Ayan, tandaan ninyo ito mga kapatid. Exodo 12:1 hanggang 14. Ito ay magiging tuntunin, magpakailanman. Walang gumagawa ng ganito mga kapatid. Kami lang. Siya nawa. Alam niyo ito ay marami ang ngumunguso dito dahil may salot nga na darating eh. Ito pa ulit-ulit tuwing ika-7 taon. Hindi ito taon-taon mga kapatid. Tuwing ika-7 taon lang ito ginagano. Hindi taonan. Yung mga nag-aapura na mamatay yung anak nila mga panganay. Huwag kayo apurado mga kapatid. Darating yan sa inyo. Lahat ng panganay sa amayan, kukunin ng amayan. Pag hindi niyo natupad yung sinasabi ng ating ama na kanyang patakaran para sa mga panganay. Sa bawat pagganap namin ng Paskong ito, binabanggit natin yan na may mamatay yung mga panganay. Sa una, akala na may mga mamamatay dahil yung nakasulat. Sa tao, pati sa hayop, ay hindi nangyari. Dahil ang ama maawain eh. Sa mga unang pagsuway, ay maaaring tayo ay kanyang pagpapasinsihan. Pero sa ikalwa, ikatlo, ay hindi natin alam. Dahil sabi ng ating ama, sa ikalawa o ikatlong pagkakasala, ay hindi ka na patatawarin. Diba? Kaya ito tuwing December, ito, pinabanggit natin ito dahil may kamatayan talaga mga kapatid dahil ang ating ama hindi sinungaling. Siya nawa. Maawain lang siya, mapagpasin siya. Pero lahat ng binabanggit niya, magaganap. At ako nga ang ginagamit niya mga kapatid. Kaya lahat ng mga kagrupo natin dito, nakakaunti pa. Umisteady lang kayo sa mga aral na ibinigay sa akin ng ating ama, ito para sa atin. Huwag kayong magbabago kung hindi nangyari yung mga binabanggit, ay marami pang Pasko na darating. Dahil ang ating ama, mapagpasensya yan, mapagpatawad, binibigyan tayo ng pagkakataon para magawa natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Dahil marami tayong binabanggit na natutupad. Yung mga hindi pa natutupad, matutupad din yan. Kaya lang ay pila-pila mga kapatid. Mayroon yung nauna na mahuhuli at mayroong huli na siyang mauuna. Siya nawa. Sa kanyang mga salita mga kapatid. Magsusunod-sunod yan. Ayan. Hindi lang yun mga kapatid, hindi lang doon sa Exodo, ando sa Levitico 23:4 hanggang 5. Yan, atras ata tayo ay abante. Levitico 23:4 hanggang 5. Pahinto mga kapatid talaga.
Ay, alam na naman yung Diablo dahil siya ang hari ng sanglibutan yung Diablo mga kapatid. Ang kaharian ng ating Panginoon ay wala dito sa lupa. Ang pinaghaharian niya ay yung bumabanggit ng pangalan ng ating Panginoon ay isa o Ama. Yun. Doon siya naghahari. Siya ang hari doon mga kapatid. Pero sa sanglibutan, hindi siya hari. Dahil sabi nga niya sa amin, sa atin, huwag tayo makipagkaibigan sa sanglibutan. Dahil ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Nawa. Ayun, basahin natin yung Levitico 23:4 hanggang 5. 4 hanggang 5. Ito yung Pasko, mga kapatid. Ito pa yung isang patunay. Ha? Yun, yung pamagat. Banggitin natin. Batas tungkol sa kapistahan ng relihiyon, Sabat, pista ng Panginoon, pista ng mga sanglinggo, araw ng pagsisisi, pista ng tabernakulo. Kita nyo mga kapatid, napakarami palang laman ito. Itong aklat ni Levi. Levitico 23. Pero ito nga pinapabanggit sa atin ng ating Ama ay dito lang sa 4 hanggang 5 ng 23. Yan, basahin na natin. Levitico 23, 4 hanggang 5. Ito ang takdang kapistahan sa Panginoon ng mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Sa unang buwan ng 14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay Paskwa sa Panginoon. Malinaw mga kapatid. Maliban na lang kung di kayo naniniwala dito. Kung alin yung totoo, hindi nyo papapaniwalaan. Itong hindi totoo, yun ang inyong ginagawa. Diba? Ito yung totoo, mga kapatid. Ulitin natin, kung anong buwan, tandaan. Ito ang takdang kapistahan sa Panginoon ng mga banal. Panginoon ng mga banal. Yung palang mga banal lang ang gumagawa ng ganito, mga kapatid. Na pagpupulong na inyong tatanyag sa takdang panahon. May takdang panahon kasi nasabi ko hindi ito taon-taon. May tinakda nga man ang panahon dito tuwing 7 taon lamang. Sa unang buwan ng 14 na araw ng buwan, January, 14 ng January, sa paglubog ng araw ay Paskwa sa Panginoon. Yan, mag-isip-isip ka na kapatid. Kung ikaw ba ay nasa tama na mga turo ng ating Ama, dahil tayo linikha niya. Hindi sana tayo dapat sumuway dahil linikha niya tayo. Anong karapatan nating sumuway sa kanyang mga utos? Nasaan yung ating konsensya? Ano ang pangpalubag loob natin sa ating Ama na lumikha sa atin? Linikha niya tayo para sumuway ba, mga kapatid? O linikha niya tayo para sumunod? Matutuwa ba ang Ama sa kanyang nilikha na hindi sumusunod sa kanya? Saan diyan natutuwa? Sa sumusunod o sa sumusuway? Yan, mga kapatid. Ikaw na rin ang maghusga. Ano ba talaga? Tama ba o mali? Dapat ba o hindi dapat? Matuwid ba o baluktot? Yung dapat nandito, yung matuwid nandito, yung tama nandito. Oh, okay. Hindi lang yon mga kapatid, andun pa sa aklat ng mga bilang
28:16. O, may ikatlo na to, mga kapatid. Aklat ng mga bilang. 28:16. Ikatatlo na ito na patunay. 28:16 bilang mga bilang. Yan, nakuha na. Yan. Yan, kung nakuha nyo na, basahin na natin. Ayun, yung nasa ibabaw ng 16. Ano yung nakalagay? Handog sa Pasko ng Panginoon. Kita niyo mga kapatid, yung handog sa Pasko ng Panginoon. Pero yung 16 lang ang pinapabasa sa atin ng ating Ama. Bahala kayo kung gusto niyong ituloy hanggang sa 31. Ayan, basahin natin. At sa unang buwan, sa 14 na araw ng buwan ay Pasko ng Panginoon. Ginawa. Hanapin nyo nga sa Biblia, yung December 25 na sinasabi ng tao na Pasko kung nakasulat. Saan nila kinuha yun mga kapatid? Yung December 25. Sino nag-utos nun mga kapatid na gawin? Ginagawa sa maling pizza, sa maling buwan at sa maling paraan. Diba eh, nagsisipaglitson mga baboy. Pasko daw yun. Kung ano nung sinasabit sa mga bahay, mga dekorasyon, kung ano. Bigayan daw, yun daw. Ay hindi nakalagay, hindi nakasulat na gano'n. Ay isa lang naman parang kambing o kaya ito pa. Naiihaw mo, yun yung Pasko sa Panginoon. Di ba? Ayan. Anong oras na tayo? 47 minutes. Ha? 47 minutes. 47. Ngayon, mga kapatid, kailangan, kung ang sinasabi ng ating Ama na nakasulat sa 10 utos dun sa Exodo 20, yun ang ating gawin, mga kapatid. Yun ang ating pag-ukulan ng ating buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Mga kapatid. Dahil yun ang paraan para tayo ay makabalik sa harap ng ating Ama dahil tayo nga ay nagpakaligaw. Nagpakaligaw dahil sa ating mga minana, sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno, mga kaugalian. Dahil sinira nga nila ang tipan ng ating Ama. Tayo manumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga utos. Dahil ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ando sa Ikalawang Kronika 39. Para ngayon lang tayo makakabasa dito, Kronika. Ikalawang Kronika. Saan yan? Hanapin natin mga kapatid, Ikalawang Kronika. Ayun. Page 39. Sa Biblia ay kuan ito, page 616. Treinta-nueve. Kita nyo mga kapatid. Ito yung paraan para tayo ay para tayo ay kalugdan ng ating Ama. Kung ano yung kanyang mga ipinag-uutos nando sa Exodo 20, mga kapatid. Balikan natin yun. Pag binalikan natin yun, bumalik na tayo sa harap ng ating Ama. Nasa harap na tayo niya. Pag binalikan natin ang lahat ng kanyang utos, mga kapatid. Manumbalik tayo sa kanya. Dahil na ating mababasa sa Ikalawang Kronika 39. Sapagkat kung kayo'y manumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay magkakasumpong. Tama ba?
ng habag sa harap nilang nagsibihag at magsisibalik sa lupain ito, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay mapagbiyaya at maawain at hindi itatalikod ang kanyang mukha sa inyo kung kayo'y manunumbalik sa kanya. Yung ating nabanggit kanina na Pasko, yun ang ating gawin, mga kapatid. Yun ay isang paraan ng pagbalik sa ating Ama. Balikan natin yung kanyang mga dating utos. Dahil sabi nga niya, yung pasimula natin kanina, ang mga nangyari ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at ang hinahanap ng Ama ay yung mga nangyari na. Yung mga nangyari, yung 10 utos, mga nangyari na ipinag-utos nung una pa. At ngayon nangyayari na naman na ipinag-uutos nung una ay ipinag-uutos na naman ngayon, mga kapatid. Yun, magbalik tayo. Gawin natin ang kalooban ng ating Ama. Andun pa sa Isaiah 55:7. Yan, Isaiah 55:7. Isaiah 55:7. Yung pamagat, Ang walang bayad na kahabagan sa lahat. ito mo, mga kapatid. Eh, hindi pala tayo dapat magbayad eh. Para kaawaan ng ating Ama. Magbabayad ka ba para kaawaan? Bumalik ka lang. Walang bayad. Kakaawaan ka ng ating Ama. Kahahabagan ka niya. Diba? Hindi katulad sa patakaran dito sa sanglibutan na anumang bagay, kailangan kang magbayad. Kukuha ka ng sidula, may bayad. Diba? Kuha ka ng mga permit niya sa mayor, may bayad. Magpapapirma ka sa mga dokumento, punta ka sa abogado, may bayad. Diba? Pero ang ating Ama, sumunod ka lang doon sa utos, walang bayad-bayad. Hindi siya nagpapabayad. Walang bayad na kahabagan sa lahat. Yun, yung ating babasahin ay ang Isaiah 55:7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos, sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Yan, inuubo na naman tayo, mga kapatid. Mapagpatawad ang ating Ama pala. Kaya nga lang, ang problema kung hindi ka babalik, yung mga dating utos na nandun sa Exodo 20 na lumalabas sa bibig nitong huling sugo, mga kapatid, kapag hindi nyo ginanap yun, ay paano ko patatawarin? Dahil yun lang ang natatanging paraan, mga kapatid, para tayo ay makabalik sa ating Ama. Yung sundin natin ang 10 utos. Ayan. Yun ang paraan ng pagbalik. Dahil napakahalagaan tayo ay makabalik, mga kapatid, para tayo ay hindi madamay sa mga masusunog na ating nabanggit kanina na magiging ilan na lang ang tao dahil sa pagkasunog, masusunog. Kita nyo sa kahit saan, puro laban, puro apoy ang nagaganap. At kung gaano karami yung namamatay sa mga baha, mga lindol, mas marami yung namamatay sa apoy, mga kapatid. O ilang libo na yung tinatamaan ng mga bomba dyan sa Israel. Yun yung apoy, mga kapatid. Nasusunog. At napakarami pa ng mga mangyayari.
At para huwag dumating sa atin ang mga bagay na yon, tayo ay magmadali. Samantalahin natin ang pagkakataong ito ngayon, mga kapatid, na tayo ay makabalik dito sa paraang ito at sa palatuntunang ito, mga kapatid. Ito yung natatanging daan para makabalik sa harap ng ating Ama. Dahil ito yung binabanggit ka ng banal na kasulatan kung sino ang inyong dapat pakinggan at kung sino ang inyong dapat sundin. Kaya ito yung natatanging paraan, mga kapatid. Andun pa sa Isaiah 55:7, yan nabasa na natin. Jeremias 3:12. Jeremias 3:12. Ayan, basahin natin. Jeremias 3:12. Basahin na natin. Ikaw ay yumaon at itanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan. At iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumalikod na Israel. Sabi ng Panginoon, hindi ako titingin may galit sa inyo, sapagkat ako'y maawain. Sabi ng Panginoon, hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. Basta manumbalik ka lang, kapatid, hindi magagalit sa iyong ating Ama. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang mga nilikha. Basta manumbalik ka, bumalik ka lang. Kung ano yung mga ipinag-uutos nung una na ibinigay kay Moses, yun ang gawin, mga kapatid. Yun ang dapat gawin ng lahat. Yun ang paraan ng panunumbalik sa ating Ama. Andun pa sa Panaghoy 3:14. Yung Panaghoy, mga kapatid. Aklat ng Panaghoy 3:12. Mga Panaghoy 3:12, 3:40, mga kapatid, pasensya na kayo. 3:40. Iba yung matamaan ng mata ko, Jeremias 3:12. Panaghoy 3:40. Ayun. Yun yung eksakto, mga kapatid. 3:40. Ayan. Tingnan nyo, mga kapatid. Basahin natin. Panaghoy, kung inyo nang kung inyo nang nakita. Panaghoy 3:40. Ayan, basahin natin. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Suriin natin, usisain natin. Alam niyo ang ibig sabihin ng usisain, mga kapatid? Alam niyo yung usisain? Tingnan natin mabuti yung ating ginagawa kung ito ba ay ipinag-uutos ng ating Ama. Yun yung uri ng pag-uusisa. Tanungin natin sa ating sarili. Ang may ginagawa ba natin sa araw-araw ay ipinag-uutos ng ating Ama? Nakasulat ba? Yun yung isang uri ng pag-usisa. At ang sabi niya, suriin ang ating mga lakad. Suriin kung naaayon. Usisain, suriin kung naaayon. Kung ang lahat ba ng ating
sinasalita, kinikilos, kinakain, ay ayon ba sa kagustuhan ng ating Ama? Yun ba ay hinango mo sa manual ng tao? Yun ba ay ayon sa aklat ng buhay, mga kapatid? Sabi sa English, yun yung guideline. Alam mo ibig sabihin ng guideline, mga kapatid? Guide, yun yung linya na naggigiya, nagtuturo sa iyo kung saan ka dadaan. Yun yung guide ng linya na iyong dapat tatahakin. Guideline patungo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Siya nawa. Kaya ito, tandaan mabuti ang salitang ito. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Pag nakita mo, nasuri mo ang iyong lakad ay hindi pala ayon sa utos ng ating Ama. At ito'y matatagpuan mo lang na hindi ayon sa utos ng ating Ama kapag binasa mo ang kanyang 10 utos, mga kapatid. Pag hindi mo ginagawa yung mga utos na nandun sa 10 utos, malayo ka sa Ama. Hindi mo mararating yung kanyang pangako. Kaya pagsikapan natin mabuti, mga kapatid, na tayo ay maging masunurin sa lahat ng kalooban ng ating Ama. At sa araw-araw ay tayo ay kanyang aalalayan. Pagagaanin niya yung lahat ng ating mga mabibigat na pasanin. Mawawala yung takot sa ating puso, magkakaroon tayo ng lakas at tibay na tumayo sa bawat pagsubok na binibigay niya sa atin, dahil yung pagsunod sa kanyang mga utos, yun yung nagpapatibay at nagpapalakas sa atin, mga kapatid. At ito sa pamamagitan ng mensaheng ito, mga kapatid, na ating nabanggit dito sa aklat ng Panaghoy 3:4 ay pasamantalang tayo ay maghihiwa-hiwalay muna pagsamantala, at muli tayo ay magkikita-kita sa ganito ring oras at araw ng ating anong tawag natin dito, pagdadaupang puso. Dahil puso sa puso dito ang kailangan gamitin, mga kapatid. At yan, dahil lumahaba na ng oras natin, at sana mayroon akong naibigay sa inyo na kahit kaunting pag-asa. Dahil ang katotohanan ito, napakalaki nitong pag-asang ito, pero para sa ilan na hindi sumasampalataya, hindi naniniwala sa mga utos ng ating Ama, ang tingin nila dito, baliwala. Ang nakakatawag yun, relate bang tawag doon? Ang nakakaramdam lang dito na tama ang mga salitang ito na lumalabas sa ibig ng huling sugo ay ang mga pinili ng ating Ama. Pag hindi ka pinili, pasensyahan, mga kapatid, hindi mo ito mauunawaan. Lahat lang ng pinili ng ating Ama, pinili na. Pinili na yan. Dahil lahat ng nakikinig dito at sumusunod sa utos ng ating Ama, sila yung mga pinili. Kaya kung ikaw ay nakikinig at sumusunod, mapalad ka, mga kapatid, dahil ikaw ay isa sa mga pinili ng ating Ama. Yan, hanggang dito lang muna, mga kapatid. At sa inyo na mga walang sawang nakikinig, sumusubaybay at tumutupad, unang-una kay Rodessa Pastor Litana at kay Laina Pastor Litana, kay G. Mares Kakatyan, kay Florida Pastor Helen Man at ang kanyang pamilya. Sumainyo nawa ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon
at ating hari ng mga hari, siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Yan mga kapatid, yung pakinggan pa ang patutuo dahil yan ay kinakailangan sa lahat ng mga salaysay o usapin. Kailangan mayroong patutuo at magpapatibay sa bawat mga salitang naririnig. Mga sa muli mga kapatid. Taas natin ang ating tanong. Sabay-sabay tayo magpapatuloy. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.